Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok at nakikinig sa inyong programa. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Evelyn, tubong Davao de Oro, at isang proud Mindanaoan. Papadudot bunso ako sa 5 magkakapatid at matagal na akong nakikinig sa inyong programa sa pamamagitan ng YouTube. At nung nandyan po ako sa Maynila ay nakikinig po ako sa inyong programa sa radyo. Sumulat ako sa inyong programa para naman maranasan kong marinig at mabasa ang istorya ng aking buhay, Papa Dudut. Noong 18 years old pa lamang ako ay meron na akong boyfriend. Natawagin na lang natin sa pangalang Mark. Magkaedad lamang kami, Papa Dudut, at tubong Iloilo si Mark at nagmula sa isang broken family. Mabait naman siya at napaka-gentleman. 5 buwan pagkaraan ko siyang sagutin ay nagpa siya na kami kaagad na mag-live-in at tumira kami noon sa bahay ng ate ko. Papa Dudut, hindi naging madali sa amin ang buhay dahil namroblema kami noon sa pera. Sa unang 2 buwan ng aming pagsasama, ang ate ko ang sumusuporta sa amin. Pareho kasi kaming walang trabaho noon. Yun nga lang, pagkaraan ng 2 buwan ay nagsimula ng magreklamo si ate sa aming dalawa, kaya nagpa siya ako noon na maghanap na ng trabaho. Maswerte naman akong natanggap bilang isang kahera sa convenience store na malapit lamang sa lugar namin. Pero si Mark ni minsan ay hindi naghanap noon ng trabaho at sa halip ay sa akin lamang siya umasa. Nung una ay hindi naman ako nagreklamo. Pero dumating ang mga buwan na nakaramdam din ako ng pagod sa aming relasyon dahil hindi ko alam kung saan ba kami patungo. Agad namang nakahalata si Mark, kaya isang araw ay bigla na lamang niya akong kinausap tungkol sa pag-a-apply niya ng trabaho. Han, mag-a-apply sana ako ng trabaho, kaso wala akong panggastos eh. Pwede bang pautang muna ako? Hindi ba may ipon ka naman dyan? Tanong ni Mark sa akin. Oo, meron. Magkano ba ang kailangan mo? Sagot ko naman sa kanya. Baka mga 5,000 pesos siguro. Dali-dali niyang tugon. Ang laki naman noon. Medyo nagulat na balik ko sa kanya. Marami pa kasi akong aasikasuhin. Bukod sa pamasahe, gagastos din ako ng requirements. Tulad ng NBI clearance. Yun naman ang sagot ni Mark sa akin. Sa huli ay naintindihan ko naman at nangako ako sa kanya na agad kong ibibigay ang hinihingi niyang 5,000 piso para makapagsimula na siyang maghanap ng trabaho. Papadudot, nag-apply ng security guard si Mark kinabukasan pero hindi siya pinalad na matanggap. Pagkaraan ng 2 pang araw ay panay ang alis ng partner ko sa aming bahay. Katwiran niya ay naghahanap siya ng trabaho. Pero nagulat ako na naubos niya agad ang 5,000 pisong inipon ko. Hindi ako nagreklamo noon sa kanya kahit na napunta lang sa wala ang perang matagal kong inipon. Inunawa ko na lamang siya at inisip na mababawi ko rin ang 5,000 pisong nawala sa akin pagkaraan ng ilang buwan. Pero Papadudot, kinabukasan ay lumapit sa akin si Mark para umutang ulit ng panibagong 5,000 piso mula sa akin. Gusto ko man siyang bigyan ng pera pero naubos na ang ipon ko. Kaya nagpa siya akong umutang noon sa mga kakilala ko. Pero nung wala silang maibigay sa akin ay kinapalan ko na lamang ang mukha ko noon sa harapan ng amo ko at doon ko inilapit sa kanya ang aking problema. Bakit ang laki naman ng i-advance mo sa akin? Usisa sa akin ang amo ko matapos kong sabihin
na nagbabalak akong i-advance ang kalahati ng aking sahod. Ano ka ba? Bakit ikaw ang gagastos ng pag-a-apply niyan? Kababae mong tao, ikaw ang magbibigay. Dagdag pa niya sa akin. Nangako naman po siya sa akin na babayaran po niya ako kapag nakapagtrabaho na siya. Ang sabi ko. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang kalahati ng sahod mo. Basta Evelyn ha, huwag kang masyadong mabait dyan sa partner mo. Alamin mo sa kanya kung saan niya ginagastos ang perang ibinibigay mo sa kanya. Maging wais ka. Paalala pa sa akin ng amo ko sabay bigay ng hinihingi kong kalahati ng sweldo ko. Agad ko naman yung ibinigay kay Mark at kinabukasan ay muli siyang umalis ng bahay para daw maghanap ng trabaho. Pero mag-aalas 11 na ng gabi nang siya ay umuwi. Siyempre labis akong nag-alala noon sa kanya. Kaya tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanyang pag-apply. Anong balita? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Usisa ko sa kanya. Nung una ay hindi ako sinagot ni Mark. Halata sa mukha niya na naiinis siya at mukhang nakainom. Kaya inulit ko sa kanya ang aking tanong. Wala, hindi ako natanggap sa mga inaplayan ko. Medyo pabalang niyang sagot sa akin. Kaya ba uminom ka na lang? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Amoy alak ka. Sino ang kasama mo at saan ka nakipag-inuman? Tanong ko pa kay Mark. Sumaglit lamang ako kina paring Jeff kasi in-invite niya ako. Kasi birthday ng tatay niya. Ayun, pagdating ko, nandun lahat ng tropa. Nagkwentuhan at kaunting kasiyahan lang. Pagtatapat ni Mark sa akin. Magkano natira dun sa perang ibinigay ko sa iyo? Seryosong tanong ko sa kanya. Nahalata ko naman sa reaksyon ng mukha niyang pagkagulat at para bang nag-iisip pa siya ng alibay sa akin. Muli kong inulit ang tanong ko sa kanya. Pero halata pa rin kay Mark na ayaw niyang sagutin ang tanong ko. Ano ba? Nasaan na yung perang pinhiram ko sa iyo? Insist ko sa kanya. Bakit mo pa tinatanong sa akin yon? Binigay mo na yun hindi ba? Ano, babawiin mo ulit sa akin? May pagtataas ng boses na wika pa ni Mark. Hindi ko yun babawiin sa iyo. Ang tinatanong ko lang, magkano ang natira sa 5,000 pisong ibinigay ko sa iyo kahapon? Paglilinaw ko sa kanya. Wala na. Nag-aalinlangang sagot niya sa akin. Nagpantig naman ang aking tenga sa mga narinig ko. Ano? Naubos na yung 5,000 piso? Anong ginawa mo? Saan mo ginastos? Nagtaas na rin ako ng boses ng mga oras na yon. At yun nga papadudot, nagsimula na ang pagtatalo namin ni Mark. Doon ko na po nalaman na ginastos pala niya ang pera sa painom sa kanyang mga katropa. Ang sabi ko ay bakit siyang gumastos hindi naman siya ang may birthday. Ang katwiran naman niya ay nagkaroon daw ng tuksuhan at napilitan daw siyang magpainom. Kasi kinulang daw yung mga beer na hinanda ni Jeff sa kanila. Sa puntong yon, papadudot ay nag-away na kami ni Mark. Inakusahan ako ng partner ko na nanunumbat. Kumbagay, nagpa-victim siya. Siya na nga yung may kasalanan pero ako ang pinagmumukha niyang mali. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya at nagmurahan na kami. Doon ay sinakal na niya ako. Papatayin kitang hayop ka, ang sabi ni Mark sa akin ng harapan. Halos buong lakas naman akong pumalag para makatakas na lamang sa mahigpit na pagkakasakal niya sa akin. Buti na lamang at dumating si ate at humingi siya ng tulong sa kanyang asawa. At doon ay agad nilang pinagtulungang awatin si Mark habang naiwan akong naghahabol ng hininga. Sa puntong yon ay napaiyak na rin ako dahil hindi ko akalain na sasaktan at pagtatangkaan niya ang buhay ko ng ganon. Matapos naman na may masmasan ay nagtungo na si Mark sa aming kwarto para magpahinga. Naiwan naman ako sa sala, umiiyak. Agad akong inalo ng aking kapatid. Yan ang habang sinasabi ko sa iyo, Evelyn eh. Tingnan mo, munti ka na niyang patayin. Wika ni ate sa akin. Lasing lang siguro siya kaya nagawa niya yun sa akin. Nagawa ko pang ipagtanggol si Mark sa aking kapatid ng mga oras na yon. May duda akong hindi naman talaga naghahanap ng trabaho yang si Mark na yan. Gusto lang niyang iasa sa iyo ang lahat. Pagpapatuloy niya. Buksan mo ang mga mata mo, Evelyn.
kung gusto talaga ni Mark na magtrabaho, dapat noon pa siya nakahanap. Ate, naiintindihan ko naman po si Mark. Baka nahihirapan siyang maghanap kasi kulang siya sa qualifications. Katwiran ko naman. Graduate siya ng grade 12. Kung ikaw nga na nasa grade 10 na ang natapos, nakahanap ka kagad ng trabaho sa loob ng isang araw, bakit hindi siya? Kasi ikaw may pagpupursige habang yung live-in partner mo gusto lang na umasa sa'yo, ang sabi pa ni ate. Natahimik ako at naisip na baka nga tama si ate na wala pa sa isipan ni Mark ang magtrabaho at gusto lamang nitong umasa sa akin. Hanggat wala pa kayong anak, ihiwalayan mo na si Mark. Payo niya sa akin. Hindi aasenso ang buhay ninyo kung isa lang sa inyo ang kumikilos. May hirapan lang kayo sa buhay. Maniwala ka sa akin, dagdag pa niya. Pagkatapos noon ay napabuntong hininga na lamang ako habang si ate naman ay iniwan na ako para makapagpahinga. Nagpa siya akong matulog na lamang sa sala dahil ayaw kong tumabi kay Mark nang lasing. Nandun pa rin kasi ang takot ko na baka ulitin niya ang pagsakal sa akin habang natutulog ako. Kinaumagahan ay nagulat na lamang ako nang gisingin ako ni Mark. Humingi ng tawad sa akin. Madali ko namang sinabing pinapatawad ko na siya pero deep inside ay masama pa rin noon ang loob ko sa kanya. Kaya kahit na sinabi kong pinatawad ko na siya ay hindi ko pa rin siya kinikibo buong araw. Samantala sa trabaho ay naikwento ko sa aking amo ang sinapit ko kay Mark kasi napansin niya ang mga marka sa leeg ko. Sinabi ko sa amo ko ang lahat ng mga nangyari. As expected, galit na galit siya kay Mark. In fairness kasi sa amo ko ay parang anak ang turing niya sa akin. Sige na, hindi ko nasisingilin sa iyo yung 5,000 piso na in-advance mo. Sa katapusan buo pa rin ang sweldo makukuha mo. Sabi sa akin ng amo ko. Talaga po? Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Gusto kong makatulong sa iyo, Evelyn. At alam kong nahihirapan ka sa buhay ninyo. Sabi pa niya sa akin. Pero kung ako sa iyo, hiwalayan mo na yang si Mark kasi munti ka na pala niyang patayin. Paano kung ulitin niya yan sa iyo? Hindi ka ba natatakot? Agad naman akong sumagot sa kanya. Natatakot din po ako. Pero hindi ko po siya mahiwalayan kasi mahal ko po siya. Hindi ko po kakayanin na mawala siya sa akin. Nakita kong nagbuntong hininga ang amo ko. Huwag mong isipin yan. Nabuhay ka nang wala siya at saka Evelyn, bata ka pa. 18 ka pa lang. Maganda ka naman. Hindi ka mawawala ng lalaking magmamahal sa iyo. Yung hindi ka sasaktan. Payo pa niya sa akin. Sorry po pero mahal ko po talaga si Mark. Pagtatapos ko. Naunawaan naman yon ng amo ko at sinabi pa niya sa akin na huwag akong mahihiyang lumapit sa kanya sakaling magkaroon ulit ako ng problema. Handa raw niya akong tulungan. Samantala simula nang sakalin ako ni Mark ay hindi na maganda ang pagtrato ni ate sa kanya. Kaya sa huli sinabihan niya ako na bumukod na lamang kami. Nung una ay tumutol ako kasi wala pang kaming kakayahan na umupa ng bahay. Hindi naman kasi kalakihan ang sahod ko. Sa pagkain pa lang namin ay ubos na ang pera ko. Buti na lamang talaga at mabait si ate at hindi kami hinihinga ng contribution sa pambayad sa ilaw at tubig. Pero nang napansin kong palala na ang pagtatalo ni na Mark at ng kapatid ko. Tapos ay pumasok na rin sa eksena ang bayaw ko. Kaya sa huli napilitan na lamang akong maghanap ng ibang matitirhan. At yun nga papadudot, nakahanap din kami ng matitirhan. 5,000 kada buwan ang upa. Mabigat sa bulsa pero yun lamang ang disenteng bahay na pwede naming tirhan. Ako lahat ang gumagastos mula sa advance pati sa mga gamit namin. Ni isa'y walang contribution si Mark. Ni pag-aayos nga ng mga gamit namin ay sa akin pa niya inasa. Pero kahit na ganoon siya ay nagpapasensya na lamang ako. Umiral kasi ang pagmamahal ko para sa kanya. Samantala lumipas sa mga buwan at taon. Hindi nagtrabaho si Mark at umasa lamang siya sa akin noon. Buti na lamang at may nagrekomenda sa akin ng bagong trabaho at agad akong pumayag dahil promising ang sweldo. Nagpaalam ako noon sa aking amo at pinayagan naman niya ako. Hindi nagtagal ay napasok ako noon bilang ahente ng online lending.
At aminin kong malaki ang kinikita ko dahil sa commission sa bawat taong umuutang sa kumpanya namin. Kaya ayon Papa Dudut, lalong naging patabaing baboy itong si Mark. Madalas siyang nasa tropa niya, nakikipag-inuman mula umaga tapos ay uuwi na lamang sa bahay ng alas 7 ng gabi. Pero dahil sa umiiral pa noon ang pagmamahal ko sa kanya, hinayaan ko na lamang siya. Kaya ko naman siyang buhayin at noong mga panahong yon dahil sa mga komisyong nakukuha ko bilang ahente ng online lending ay nagkaroon ako ng malaking savings. Kaso Papa Dudut, umabuso din ako ng mga panahong yon dahil sa kagustuhan kong makakuha ng mas malaking komisyon ay natuto akong manggipit ng mga delinquent borrowers namin. Ito yung mga taong hindi nakakabayad ng utang sa amin. May basbas ito ng kumpanya namin at ginagawa ko noon ang lahat para makasingil. May pagkakataong nagpapadala ako ng message na nagbabanta sa mga taong hindi nakakabayad ng utang sa amin. Minsan ay kinakalat ko pa sa social media ang kanilang litrato at iba pang personal details at malakas ang loob ko noon. Kasi akala ko ay hindi ako mananagot sa aking ginagawa. Pero nagkamali ako Papa Dudut. Dahil isang araw ay ni-raid ang opisinang pinagtatrabahuhan ko ng PNP. Natatandaan ko na kasama pa noon ang sikat na vlogger na si Rendon Labador na nag-expose sa mga anomalya sa online lending apps. Isa ako sa mga nakulong noon Papa Dudut. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko at halos maglupasay ako noon sa presinto, wag lamang nila akong ikulong. Pero ayun nga, nakulong ako kasamang ibang empleyado ng kumpanya. At sa kasamaang palad, ang naipon ko ay napunta lamang sa pagbabayad ng piyansa at iba pang mga legal at court fees. Awang-awa sa akin noon ang kapatid ko at siyang halos umasikaso ng lahat para mapalaya ako. Ang kinakasama lang ng loob ko ng mga panahong yon na nasa kulungan ako ay ni minsan ay hindi ko nakita ang anino ni Mark. Wala siyang ginawa para matulungan ako. At nung makalaya at makauwi ako sa bahay namin ay naabutan ko pa si Mark na umiinom at lasing sa bahay kasama ang kanyang mga tropa. Sa putong yon Papa Dudut ay sumabog na ako noon at nagtalo na kami ni Mark. Sinumbatan ko na siya sa patuloy na pambabaliwala niya sa mga obligasyon niya sa akin bilang live-in partner. Ngunit ang pagtatalong yon ay nauwi lamang sa sakitan kung saan ay sinuntok ako ni Mark sa mukha. Papa Dudut, nagdugo ang ilong ko pagkatapos noon. Sinubukan naman siyang awatin ng mga tropa niya pero wala itong nagawa dahil nanutok na ng kung anong matalim na bagay si Mark at nagbantang isasaksak yon sa kanila oras na makialam sila. Nang lumayo ang mga tropa niya ay bumaling siya sa akin. Binitawan ang matulis na bagay na hawak niya pero kinuha niya yung hair dryer ko na nakapatong lang noon sa cabinet malapit sa TV at yung cable noon ang sinakal niya sa akin. Papa Dudut, nagpupumiglas ako noon pero lalong hinigpitan ni Mark ang pagkakapulupot ng kable sa leg ko. Hindi na ako makahinga noon at labis na nanghina sa aking naramdaman. Buti na lamang at nakatawag ng tulong ang mga tropa ni Mark sa kalapit na bahay at doon ay sumaklono sila sa akin. Agad nilang hinuli si Mark at pinagtulungan nilang dalhin sa presinto ng gabing yon. Papa Dudut, pagdating sa presinto ay agad na inimbestigahan ang mga nangyari. Tinanong pa nga ako ng pulis na umasikaso noon kung magsasampa ba ako ng kaso kay Mark. Pero dahil sa pagmamahal ko noon sa lalaking yon, ay nag-decide na lamang akong wag na lamang magsampa ng kaso. Papa Dudut, pagkatapos noon ay pinauwi na kami ng mga pulis pero hindi ako umuwi noon sa bahay at sa halip ay dumiretso ako sa bahay ni ate. Doon ay umiyak ako at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin habang ginagamot ni ate ang sugat ko sa ilong. Ano Evelyn, hihiwalayan mo na ba yung si Mark? 2 beses ka na niyang pinagtangkaang patayin kaya wag mo sabihin sa akin na sasama ka pa rin sa kanya. Seryosong tanong niya noon sa akin. Pero tulad ng dati hindi ko pa rin noon mahiwalayan si Mark. Nabulag kasi ako noon sa pagmamahal ko sa kanya. Samantala pagkaraan ng 1 linggo sa bahay ni ate ay nagulat na lamang kami nang dumalaw doon si Mark. Nagalit si ate at halos ipagtabuyan niya ito.
Pero hindi umalis si Mark at sa halip ay nagsabi pa siya na aalis lamang siya kapag pumayag na akong sumama sa kanya pabalik sa bahay namin. Papadudot nag-usap kami ni Mark noon at agad siyang humingi ng tawad sa akin at nangakong magbabago. At dahil sa malambot ang aking puso ay binigyan ko ulit siya ng panibagong chance. Umuwi kami sa bahay at doon ay plinano na namin ang gagawin namin ngayong parehong wala kaming trabaho. Sabay kaming dalawa na naghanap ng trabaho. At pagkalipas ng 3 araw ay masayang ibinalita sa akin ni Mark na nakahanap na siya ng trabaho bilang inventory clerk sa isang mall sa Ortigas. Siyempre masaya ako sa nangyari at nangutang pa ako noon para lamang may pambayad siya sa mga requirements na kailangan niyang ipasa. Sa kabilang banda ay naisipan ko namang bumalik noon sa dati kong amo at buong puso naman niya akong tinanggap. Noong araw ding yon ay nagsimula na rin akong magtrabaho. Tapos inabutan pa ako ng amo ko ng 4,000 piso bilang tulong daw sa akin. Papadudot naging maayos naman ang pagsasama namin ni Mark pagkatapos naming magkaroon ulit ng trabaho. Akala ko ay wala na kaming magiging problema pagdating sa pera. Pero nagkamali ako dahil simula noong magkaroon ng trabaho si Mark ay nagsimulang manlamig siya sa akin. Noong una ay hinayaan ko lamang siya pero sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako napakali. Hanggang sa nadiskubre ko na meron siyang regular na komunikasyon sa isang babaeng nagngangalang Malu. Papadudot nagsaliksik ako noon tungkol kay Malu at nalaman ko kinalaunan nakatrabaho pala niya ito. May asawa na rin ito at may 4 na anak at nagsimula akong magduda dahil panay ang heart ni Malu sa mga post ng partner ko sa Facebook. Dahil dito ay nagpasya na akong kumprontahin itong si Mark. Sino si Malu? Tanong ko. May relasyon ba kayong dalawa? Agad namang nagulat si Mark sa aking mga tanong sa kanya. Naramdaman kong kinabahan siyang bigla. Kaibigan at katrabaho ko lang si Malu, sagot niya sa akin. Bakit panay ang heart niya sa mga post mo sa Facebook? Usisa ko pa sa kanya. Wala naman sigurong masama kung i-heart niya ang mga post ko. Yung mga tropa ko nga hina-heart din nila ang mga post ko. Teka, wag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Usisa niya sa akin. Hindi ako nagsiselos. Gusto ko lang malaman mula sa iyo kung sino ba ang Malu na yan. Seryosong sagot ko sa kanya. Siyempre tinanggi ko na nagsiselos ako pero deep inside ay umaapaw ang paninibugho sa aking puso. Samantala pagkatapos noon ay nagpatuloy si Mark sa panlalamig sa akin hanggang sa madiskubre ko na lamang mula sa isang tropa niya na may relasyon sina Mark at Malu. Nang marinig ko yon ay naniwala agad ako kasi may instinct na rin ako noon na kaya ng lalamig sa akin ang partner ko kasi meron itong kinakalokohang ibang babae. Siyempre kinumpronta ko itong si Mark. Todo deny siya sa alegasyon at nagbanta pa siya sa akin na sasaktan ulit niya ako oras na awayin ko siya. Sa puntong yon papadudot ay nagpasya na lamang akong magparaya. Umiyak na lamang ako sa isang tabi habang iniisip na niloloko na ako ng partner ko. Pero wala akong magawa kasi nandun na ang takot sa puso ko na baka tuluyan na niya akong patayin. Samantala makalipas ang 1 buwan simula nang malaman kong may relasyon sina Mark at Malu ay bigla na lamang hindi umuwi sa bahay namin ang partner ko. At ang tawagan ko siya ay doon niya sinabi sa akin na gusto na raw niyang makipaghiwalay sa akin. Siyempre umiyak ako, papadudot. Labis akong nagdalamhati sa pagkasira ng relasyon namin. Agad kong ikinuwento yon sa aking ate at pinayuhan niya ako na mag-move on na kay Mark. Na hindi ito ang lalaking nararapat para sa akin. Kaya sa huli hinayaan ko na lamang si Mark na tuluyang ko na siyang pinalaya sa aking puso. Hindi nagtagal ay nawala na rin ang pagmamahal ko kay Mark at narealize ko na masyado pala akong nagpakabulag sa lalaking hindi naman deserving na mahalin. At napagtanto ko rin na ni minsan pala ay hindi ako minahal ni Mark. Kasi kung mahal niya talaga ako ay hindi niya gagawing miserable noon ang buhay ko. Hindi nagtagal ay may nakilala naman akong lalaki na nagngangalang Rap. Actually katrabaho ko ito dati sa online lending company na pinasukan ko pero sa ibang department siya. Kaya hindi kami close. Although paminsan-minsan ay nakikita ko siyang dumaraan sa office namin. Isa rin siya noon sa mga nakulong pero mas nauna siyang nakapagpiyansa at nakalaya kasi may backer siya. Nang magkita ulit kami ni Rap
Sa isang mall sa Mandaluyong ay nagkwentuhan kami. Doon ay nalaman kong nagwo-work na pala siya bilang ahente ng isang real estate company. Tinanong naman niya ako kung interesado ba akong mag-work bilang ahente ng mga pabahay at kondo. At dahil sa nagustuhan kong offer ay nag-apply ako sa trabahong yon. At maswerte namang natanggap. Hindi nagtagal ay naging isa ako sa mga top seller na ahente ng mga bahay sa subdivision ng aming kumpanya sa Santa Maria, Giginto, Antipolo at Cavite. Samantala ay naging magkaibigan kami ni Rap at hindi naglaon ay na-develop kami sa isa't isa. And to make the story short ay naging boyfriend ko si Rap at masaya naman ako sa aking desisyon dahil napakabuting tao ng boyfriend ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa piling ni Rap. Katunayan ay nagle-live-in na kami at sa taong 2025 ay nagpaplano na kaming magpakasal. Tungkol naman kay Mark ayon, nabalitaan ko na may asawa na rin po ito, si Malu. Oo, silang dalawang nagkatuluyan, may dalawa na rin silang anak. Maliban pa sa 4 na anak ni Malu sa unang asawa nito. Papa Dudut, marami akong natutunan sa buhay. Una, ang chances ay ibinibigay lamang sa taong deserving. Huwag masyadong magpakabulag sa pag-ibig unless mahal ka talaga ng taong mahal mo. At kung pinagtangkang ka ng patayin ang karelasyon mo, isa lamang ang ibig sabihin noon na hindi ka niya mahal. Hindi mo deserve ang isang taong hindi pinapahalagahan at nire-respeto ang iyong buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at maraming salamat at sana'y mabasa mo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube channel. Abangan ko po ito and more power and God bless. Sa mga nakapakinig po sa aking kwento, ano po ang masasabi ninyo sa mga pinagdaanan ko? Handa ba kayong masaktan at magpatawad ng dahil sa pag-ibig? Lubos na nagpapasalamat, Evelyn. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.